Eto nga, tuwang-tuwa, no? Masaya ang lahat, mga kababayan, noong napalitan itong si Cayetano bilang Senate President ni Gatchalian. At saka sa mga hindi po nakakaalam, mga kababayan, ay si Gatchalian po ay kaalyado po yan ni BM, no? So kahit sino po, no? Kahit sino po, mga kababayan, matutuwa po talaga. Siyempre, yung Senate President mo, kaalyado mo. Noon si Tito Sin, kaalyado mo. Tapos si Chis Escudero, kaibigan din ni F. Elisa. So, 'di ba? Pangit kasi, mga kababayan, na magkaroon ng Senate President diyan, tapos yung, 'di ba? Kaya dapat kung ako lang papiliin, kung ako yung presidente, hindi ako papayag na may uupo diyan sa mga posisyon sa gobyerno na maghari-harian tapos kakalabanin ako. Presidente ako, babastusin mo ko, dapat hindi ka diyan. Kung ako lang, kung ako ang masunod. Pero si PBBM, mga kababayan, idinaan niya, no, sa tamang proseso, eleksyon, yeah. Oo, maybe mamaya bintangan pa. Hindi naman. Actually, mga kababayan, hindi nila pagbibintangan ng admin. Kasi bakit? Noong ginanap itong eleksyon na to, noong ginanap itong butuhan sa Senado, mga kababayan, ay wala naman si PBBM doon. At nakita nyo naman kung sino ang nagpanalo, si Chis Escudero. So napaka-imposible naman, sasabihin pa nila may kinalaman na naman si PBBM. Alam naman natin na si Chis galing yan kay Alan Cayetano. Siyempre, sabi nga ni Chis, sabi nga ni Erwin Tulfo, marami nga daw ang lilipat kasi nga daw nandidiri. Yeah. So, ganun po yun, mga kababayan. Kaya, eto po, mga kababayan, ipinaliwanag po ng palasyo kung mali ba, illegal ba ang pagpalit ng liderato. No? Ito po, mga kababayan. Pakinggan nyo po. Ayan, wait lang mga kababayan. Ito po ay pinasalamatan po ng Malacanang, no, itong pagpalit liderato. Tila panibagong kudeta ang sagot ng Senado sa panawagang get back to work ng Pangulo. Ano kaya ang reaksyon dito ng palasyo? Nagbabalik si Ivy Reyes para sa detalye. Live mula po dyan sa Malacanang. Ivy, go ahead. Yes, Pinky, welcome sa Malacanang ang palit liderato sa Senado ngayong hapon dahil naaayon daw ito sa batas. Pakinggan natin ang pahayag ng palasyo tungkol dito. Ayan. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Iyakan, mga DDS. Iyakan, mga DDS. Nakita niyo naman yung ngiti ni Jose Claire Castro. Oh. Parang na-checkmate, no? Kaya, nakita niyo, mga kababayan, first time kong narinig, no, na pinasalamatan at pinuri ng Malacanang, no? Mga kababayan, na pagkatalaga, no, ang pagpalit ng liderato. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, si PBBM ngayon pumapatol ng aasar na. At totoo lang, nang aasar na si PBBM. Bakit? Biruin nyo, ultimo Malacanang, winilcome ang pagiging Senate President ni Gatchalian. Bakit nung panahon na si Cayetano ay hindi naman sinabing pinaunlakan po ng palasyo? Alam nyo naman, mga kababayan, syempre, kalaban mo yan kalaban mo, tapos gaganyan-ganyanin mo. Wow, huwag mo nang i-congratulate. Batiin mo na lang ng happy birthday na may picture ni Ramil Madriaga. Oo, mga kababayan. Sabi nga ni PBBM, kapag ka marami ang maninira sa'yo, ibig sabihin, may mga nagawa kang marami. Kasi maraming maraming nagagalit, maraming naninira. Ibig sabihin, marami kang ginawa. 'Di ba? Nako, mga DDS, iyakan, no? Pakinggan niyo, sabi ni Jose Claire Castro, kinongratulate ang pagka-Senate President ni Gatchalian. Bakit yung kay Cayetano wala? Ayan, yun na. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. 'Di ba? Ayan pa. Pinky, wala raw impormasyon ng Malacanang sa ngayon sa nakalat na detalye ng BNC na pumunta umano si Senator Chis Escudero sa palasyo bago tumungo at mag-show up sa plenaryo ngayong hapon, dahilan para... Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, pag ginalaw na kasi ang baso,
Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ako, di ba sinabi ko sa inyo kanina, ginalaw na ni PBBM, na checkmate na. Di ba? Malay natin, in-advise ni First Lady Lisa si Cheese, Cheese, baka naman, medyo maraming galit sa iyong taong bayan. Pwede ba gumawa ka ng maganda at ipalakpak ng tao sa iyo? Tapos ngayon, nakalap ng bilyon. Mga kababayan, na Bilyonaryo News Channel naglabas yan, hindi ako ha. Ang sabi ng Bilyonaryo News Channel, nakita daw nila si Cheese Escudero, pumunta muna ng palasyo bago dumiretso sa Senado. So, hindi nang galing sa akin ha. Baka sabihin nyo na naman, sinira ko si PBBM. Sasabihin nyo na naman, dahil kay PBBM yan, ginalaw yung baso. Mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dito mag-content, mag-react, gumawa ng vlog kung walang koneksyon. Hindi ako mag-iimbento ng kwento. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kanina sa unang ano natin, 'di ba? Na ginalaw na ni PBBM yung baso. Nandiyan na yung, 'di ba, na may king, may queen, tapos merong horse. Ginalaw ni PBBM yung horse, pinatalon. 'Di ba? Sabi ng Bilyonaryo News Channel, according daw sa nakalap nilang info, si Cheese Escudero bago pumunta ng Senado ay dumaan ng palasyo. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ko kanina sa mga DDS, hindi kayo miyembro ng X-Men. Hindi kayo miyembro ng Avengers na kapag kabumangga ng pader, tumatagos. Hindi naman kayo miyembro ng Avengers or X-Men, hindi naman kayo mutant, wala naman kayo kapangyarihan, subukan yung banggain yung pader kung hindi ba kayo mabukol o magkaroon ng fracture. Sabi ko. So ngayon mga kababayan, di ba kininto ko yan sa inyo kanina? So ngayon sabi ko nga, according sa Bilyonaryo News Channel, meron silang nakuhang info na bago daw pumunta si Cheese ng Senado ay dumaan ng palasyo. So, posible kaya nabasbasan? Posible kayang sinabihan, Cheese, pumunta ka doon. Tanggalin nyo na si Cayetano, hindi na maganda yan. Posible kaya? Posible kaya, mga kababayan? According kasi sa Bilyonaryo News Channel, pakinggan nyo ha, ang Bilyonaryo News Channel. Bago daw si Cheese pumunta ng Senado ay dumaan ng palasyo. Baka inutusan. Baka sinabihan, bumuto ka. Para malinis yung pangalan mo. Eto. Pinky, wala raw impormasyon ng Malacanang sa ngayon sa nakalap na detalye ng PNC na pumunta umano si Senator Cheese Escudero sa palasyo bago tumungo at mag-show up sa plenaryo ngayong hapon, dahilan para mapalitan ang majority block ni Senate President Alan Peter Cayetano. So sabi ng Bilyonaryo News Channel, pumunta daw si Cheese ng Malacanang. So, galing Malacanang, dumiretso ng Senado. So, ano ko namang sabihin na may basbas? Isa lang ang masabi ko. Sabi nga ni First Lady Lisa noon, nung interview ni Katunying, alam mo, Katunying, yung ganang ginagawa nila, kaya namin gawin yan. Remember, husband ko isa president. Kung kaya nila yan, kaya rin namin. Diba? Lam na this. Di ba sabi ni First Lady yan sa interview ni Katunying, bad shot ako dyan. So kung kaya nilang gawin yan, kaya din namin gawin yan. Remember, my husband is the president. So kung kaya nilang magicin at gawin nilang, di ba, dilubyo ang Pilipinas, kaya ding magicin ni PBBM at gawing malinis ang Pilipinas. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Continue. Nangako ang Malacanang na sasagutin nila ang mga karagdagang tanong bukas sa press briefing at isa nga sa ating lilinawin ay kung ang presidency nga ni SP Cayetano o former SP Cayetano ay ang tanging presidency na walang basbas umano ng palasyo. Bagaman una nang itinanggi ng presidente na wala silang kinalaman sa mandato ng Senado as a co-equal branch, matatandaan na nag-issue ng recognition si PBBM nang umupo si Senator Tito Sotto as SP and quoting the president in 2025, I am confident. At ngayon
Gayunman ay winelcome naman ng palasyo si Acting SP Gatchalian. Samantala, ipinagsawalang bahala ng Malacanang ang sagot ni Presidential Sister and Senator Amy Marcos sa mensahe ng Pangulo na bumalik na sila sa trabaho. Sa isang social media post kasi, sinabi ni Marcos na anuman ang sabihin ng kanyang kapatid na si PBBM, walang sasang-ayon sa kanya dahil bagsak anya ang ratings ng Pangulo. Sagot naman ng palasyo rito, Ang patungo sa rating, alam natin, huwag sila magbulag-bulagan. Meron po na inilabas ang tugon sa masa. Ito pong first quarter na sinasabi na ang Pangulo ay mayroong 54% na trust rating at meron ding 55% na approval rating. Tama. So iba-iba man ang survey firms, makikita naman natin kung sino ba talaga yung nagtatrabaho. Sino na lang yung nagbabakasyon lang at sino lang yung puro paninira lamang sa administrasyon. Tama. Kaya nga sabi ni PBBM, according sa kanyang napansin, dalawang klase ang politiko sa ating bansa. Yung merong politiko na naninira or obstructionist. Yung lagi kapag may ginawa na magandang administrasyon, ang tingin nila mali pa rin. Kahit tumulong ka na, ang tingin nila wala kang ginagawa. Iyan ay obstructionist. So, sabi nga ni PBBM, kung membro ka ng administrasyon, nasa tama ka. Eh kung mali ka, miyembro ka ng mga naninira. Sabi nga ni PBBM yan, mga kababayan, dalawang klase lang ang politiko sa Pilipinas. Ang isa ay tumutulong, ang isa ay naninira. Yun ay tinatawag niyang obstructionist. Naalala nyo naman, mga kababayan, di ba? So, kahit ginawa mo na ang lahat, gumawa ka na ng ikakabuti para sa bansa, ang sasabihin, wala, hindi nagtatrabaho si Marcos. Si Marcos adik, si Marcos bangag. Kasi nga, mga kababayan, sila po yung hindi gumagawa. Ang tanging ginagawa nila ay puro paninira. Oo, ganun yon mga kababayan. Continue. ang dapat daw tingnan ng mga obstructionist ay yung mga apektadong programa at mga Pilipinong umaasa rito. Sinabi lang daw ng Pangulo ang kanyang mensahe kaninang umaga dahil talaga namang hindi raw biro ang epekto ng sunod-sunod na kanseladong sesyon sa Senado. Giit ng Malacanang naway magtrabaho na talaga lahat. Lalo't tangi ang Senado ang hindi kumikilos sa tatlong sangay ng gobyerno. Pinky ginagawa rin daw ruta ng mga politiko ang argumentong political persecution kapag nagkakaroon ng kaso. Kaya ayon sa Malacanang naway sila na ang maunang sumunod sa batas at itigil ang pagpapakalat umano ng disinformation. Kung naalala ninyo mga kababayan, sasabihin na naman to, abangan ninyo to ha, bukas sasabihin ng mga DDS, si PBBM ang nasa likod na pagpalit kay Alan Cayetano. O sige, tanggapin natin, sabihin natin si PBBM ang nasa likod pagpalit kay Alan. Sige, bakit si Digong? Ginawa din naman ni Digong yan eh. Kaya nga pinalitan niya kay Lord Alan Velasco si Cayetano, di ba? Anong sabi ni Digong? Pag hindi nyo inayos yung gulo dyan sa Kongreso, mga putang ina ninyo, huwag nyong hintayin ako pang gagalaw. Yun ang advice ni Digong, naalala nyo? Yung pinalitan si Cayetano, di ba yan din ang ginawa ni Digong? Kung hindi ninyo maayos yan, mga putang ina ninyo, akong gumalaw dyan, magsitigil kayo, alis kayo dyan. Buti nga si PBBM, anong sabi ni PBBM? Hayaan natin ang Senado ang gumawa niyan. Kasi para akong nanonood sa horror eh. Hindi kami ganyan. Bakit nagkaganon ang Senado ngayon? Kaya nga nagtitinginan kami ni Cayetano, ni Recto. Sabi ni, PBBM, hindi kami ganyan nung kami ang senador. Kasi kung mayroon man kaming hindi pagkakaintindihan sa sesyon, pagkatapos ng sesyon, sa part lang ng work yun. Pero in personal, walang ganun. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Alam nyo na. Ganun po yun. Kaya nga, mga DDS, wag ganun. Pangit yung ganun, mga DDS. Gusto ni PBBM malinis. Alam nga naman, ganun talaga ang presidente. Siyempre, saan ka ba makakita? Nakita mo na ang Senado. Buti nga, hindi pina-abolish ni PBBM yung Senado eh. Buti nga, hindi niya isinara yung Senado na yan kasi nakita niya magulo na, ang pangit na. Siyempre, kanino ba ang hantong yan? Kanino ba ang sisi niyan? Sa Pangulo pa rin. Kung hindi ayusin ng Pangulo yan,
Kung hindi ayusin ng Pangulo yan, sino naman sisihin? Dahil kay BBM nagkakagulo ang Senado. Ending, wala namang kinalaman si BBM sa gulo nila dyan. Kasi sila lang man nag-aagawan ng pwesto. Tapos sinabi pa nga nila, si Alan Cayetano lang daw ang walang basbas ng presidente. Bakit mo babasbasan? Real talk lang ha. Kung ako, bakit ko babasbasan? Ikalaban yan. Tanga-tanga lang. Sino ba yung naglabas nung nagsabi? Si Alan Cayetano lang daw ang bukod tanging naging Senate President sa Senado na walang basbas ng palasyo. Bakit pababasbasan nyo kay PBBM yan? Alam naman ni PBBM kalaban. Ano, tanga lang? Tanga lang. Ito si Marcoleta ba yun? Tanga lang? Bakit babasbasan ni BBM yan? Alam naman natin na DDS yan. Shoes ko, gagawin nyo pang tanga si BBM eh. Anong gusto ni Marcoleta? Babasbasan ni BBM si Alan? Diyos ko, para lang yung nagluto si PBBM ng sarili niyang mantika, kung ganun. Alam mong kaaway, babasbasan mo? Diba? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Kaaway na nga, babasbasan pa. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ayun na nga ang nangyari. Sabi ng Billionaire News Channel, bago daw si Chis Escudero pumunta ng Senado ay dumaan ito sa palasyo. So may kinalaman nga ba ang palasyo sa pagboto ni Chis Escudero? Iwan ko lang. Ewan ko lang. Baka ginalaw nga ni PBBM ang baso. So syempre yung baso nandyan, siguro ramdam ni PBBM malapit na itong mahulog itulak natin. 'Di ba? Malapit na itong mahulog itulak natin. Bakit? Kasi pag mahulog yan, gagastos na naman ang gobyerno. Kung hindi mo hinulog yan, edi sana hindi ka bibili ng bago kasi matibay naman yan. Kaya iurong mo. Iurong mo para hindi malaglag. So ginalaw nga ni PBBM ang baso, ayun, napalitan si Cayetano. Di ba? Ganon yon mga kababayan. So, may kinalaman nga ba ang palasyo? Nagtatanong lang. Kung meron naman, ano naman paki nila? Mga kababayan, pasabog. Di ba? May pasabog si Jesus. Di ba mga kababayan? Di ba? Itong ginawa ni. So, unahin natin mga kababayan. Itong ginawa. Diba mga kababayan, tama ba ako? Kung sakali man na may basbas ni PBBM si Chis para bumoto at tanggalin si Cayetano, dapat lang kapag kayo gumawa ng kabulastugan dyan, kaya nga kayo na nagtago okay lang. Pag si PBBM gumawa ng mabuti para mapalitan ang kasamaan, mali. Diba? Ganito lang yan mga kababayan. Halimbawa ako, tatay ako, meron akong anak. Dinisiplina ko yung anak ko, gagawa ako ng maganda na ikakabuti niya. So wala naman sigurong magulang mga kababayan na, 'di ba, turuan mo ng pagkakamali ang mga anak mo. Sa madaling salita, si PBBM ang ama ng ating bansa. So nakita niya na ang Senado ay magulo na, anong gagawin? 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Nakita niya ang gulo na ng Senado. So anong gagawin niya? Linisin. Gumawa ka ng hakbang. Maggawa kayo ng grupo. Magkudita kayo. Palitan nyo na yan kung ganyan man lang. Ganun ka-simple. Kailangan pa ba i-memorize yan? As long as for the good of the Filipino people. Ganun yun. Mga kababayan. So sabi nga sa Billionaire News Channel, si Chis Escudero pumunta muna ng palasyo bago pumunta ng Senado at binoto na maging Senate President si Gatchalian. Perfect. 'Di ba? Kahit hindi ginawa ng presidente, gagawaan yun ng issue. O di ngayon, sabihin natin may basbas ng Pangulo yan na napalitan si Cayetano, masakit? Kasi hindi nang ialam ang presidente, i-issuehan ninyo. Di ba?
Mga kababayan, kung naalala ninyo, ini-issue ni Marcoleta, si Cayetano lang daw ang bukod tanging kauna-unahang Senate President na walang basbas ng Pangulo. O ngayon, pinalitan si Cayetano na may basbas ni PBBM. O, masakit. 'Di ba? Tama ba ako, mga kababayan? Noong si PBBM hindi nangingialam, inisyu nila, ginawaan ng kwento, may alam daw si PBBM, may basbas daw sa mga lahat ng naging Senate President. Edi ngayon si PBBM, binasbasan, tanggal si Alan, sasabihin niyo na naman mali. Aba, nung hindi ginawa ni PBBM, inisyuhan niyo. Yung gawin ni PBBM ngayon, issue pa rin. Aba, hindi na alam ni PBBM kung saan siya lulugar kung ganun. Di ba, Nanay Minda? Kaya yun po yun, mga kababayan. At eto na nga. Eto na nga, mga kababayan. Di ba? O sabihin man natin, may basbas kay PBBM, itong pagboto ni Cheese na maging Senate President si Gatchalian. So, kumpara naman si kakabuti ng bansa, edi wow. Di ba? Ganun lang. So, ito yung sunod, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ganito po, masakit man pong isipin, pero eto na nga. Mga kababayan, natanggal po si Alan Cayetano bilang Senate President at this time. No? So, pinalitan po siya ng acting Senate President Gatchalian according sa boto na 12